Isinasagawa ngayong araw ang Papuon 2024 sa Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan sa Batangas City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 55th Foundation Day at 37th Sublian Festival. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Kaakibat na ng bawat Batanggenyo ang pagiging relihiyoso, kaya naman ang pagpaparangal sa mga patron hindi magawang malimutan bago ang anumang selebrasyon o kasiyahan. Nagtipon-tipon ang mga deboto mula sa iba't ibang parokya sa lungsod ng Batangas na itinuturing na mga anak na parokya ng Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan para sa Papuon 2024. Pagbibigay parangal ito at pagkilala sa patron ng lahat ng mga parokya sa Batangas City. Ang taunang aktibidad, bahagi rin ng selebrasyon ng Sublian Festival at Founding Anniversary ng lungsod. Kung tutuusin, ay nung unang panahon lahat ito'y sakop ng Minor Basilica of the Immaculate Conception, pero dahil lumalaki na ang community, kailangan magkaroon na ng mga sariling parokya ang mga karatig na mga lugar. Kabilang sa mga pinarangalan si Santa Maria Eufrasia ng Kumintang Ilaya, Santa Rita de Casia ng Bolboc, San Pablo Apostol ng Isla Verde, San Isidro Labrador ng San Isidro, La Immaculada Concepcion ng Basilica, San Miguel Arcangel ng Ilihan, Glorious Cross ng Most Holy Trinity Parish sa Caloocan West at ang Santo Niño ng Batangan na siyang patron ng lungsod ng Batangas. Para sa mga debotong sina Belen at Crescencio, isang malaking karangalan na madala ang kanilang patron sa Basilica. Mas napatitibay daw nito lalo ang pananampalataya ng mga Batanggenyo. Para lumalim ang pananampalataya, lalong-lalo na po kaming mga taga San Isidro, gusto ko na maipaabot sa bawat isang mamamayan ng Batangas City ang aming patron. Gusto naming maipakilala siya dahil siya ay parang pinaghuhugutan namin ng lakas. Dahil ginagawa namin siyang isang ehemplo. Tao sa puso ko ang ganitong sitwasyon. Sana parating manatiling malakas ang katawan at saka una sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Parati tayong gabayan at ingatan ng bawat isa sa atin. Isinagawa rin ang pagkanta ng Te Deum, isang kantang Latin ng pagpaparangal at pasasalamat. Sinundan ito ng pagdarasal ng rosaryo, pagbibigay pugay sa bawat patron at pag-aalay ng luwa, dasal. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang isinasagawang pagdarasal at pagbibigay pugay sa 8 patron doon sa loob ng Minor Basilica of the Immaculate Conception, at pagkatapos ng pagpaparangal ay kaagad ding iuwi sa kanya-kanyang parokya ang mga patron ng bawat barangay. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.